pong si General Torre, may banat mga kababayan dito po kay Mayor Basti Duterte. Dahil kung matatandaan nyo mga kababayan, di ba sinabi nga ni Basti Duterte na eto daw pong si General Torre, 1 star lamang daw po, pero ang taas daw po ng iniangat ng ranggo. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan, etong interview ni General Torre dito po sa DZMM Teleradyo mga kababayan, na kinikredit po natin sa kanila yan. So ngayon, i-play na po natin. Police General Nicolas Torre III. Diyan, naiwan tayo doon sa mga sinasabi mo na metrics, yung sa panghuhulit, kailangan airtight yan, kumbaga, no? Ano nga ang mas gusto mo pang sabihin? Dapat ito ay sa una pa lang, ano yun? Sa una pa lang, dapat Tama ka agad dapat ang panghuhuli. Ngayon may mga nagsasabi dyan dahil nasabi ko nga na parang kasi naging issue daw ito mga kababayan, yung paramihan ng huli ni General Torre. Parang ang dating kasi doon sa mga kababayan Pilipino natin na iba na hindi marunong umunawa mga kababayan sa sinabi ni General Torre, 2.0 daw mga kababayan ng drug war ni Duterte yung gustong mangyari ni General Torre. Kasi parang katulad nga mga kababayan nung tukhang ni Duterte. Kasi nga, puro huli lang din mga kababayan noon at itinutumba. Pero mga kababayan, kung uunawain natin, yung sinabi ni General Torre dito, maliwanag naman po na yung gusto niyang mangyari, lahat ng kriminal na nasa community ay kailangang arestuhin at hindi sentensyahan ng kamatayan mga kababayan. Ika nga, yung pagkapinusasan mo, itutumba mo sa talahiban, yun po yung ayaw ni General Torre. Ang gusto ni General Torre, arestuhin niya mga yan para manatiling tahimik ang community. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? paramihan. Wala problema ang paramihan kasi pag marami kang huli, ibig sabihin, pulis na epektibo ka eh. Tama. Pero itong ito ang kabyat yan. Hindi ka makakarami kung mali ang panghuhuli mo. Kasi sa unang panghuli mo, mali ka agad. Inireklamo ko sa IAS na find out na guilty ka, dismissal from the service yan. So paano ka makakahuli ng pangalawa, ng pangatlo, pang-apat kung na-dismiss ka na sa unang huli mo pa lang? Speaking of, go ahead. Kaya sabi ko nga, pag nakarami ka, nang hindi ka naaasunto, at hindi ka na-dismiss o hindi ka napipinahan, ibig sabihin tama ang huli mo. Maraming kriminal ang pinakulong mo. Kasi yun naman ang federal policeman eh. Marami ako na ipakulong. O yan ang yabang natin. Paano mo na ipinakulong? Kung hindi mo hinuli, paano makukulong yan kung hindi mo hinuli? Yan ang gusto natin. So, ibig sabihin, gusto natin dito na ang pulis talaga is mag-dare, natulungan ang ating mga kababayan. Hindi yung magdili-dali dahil sa totoo lang, wala namang dagdag sa kanilang sweldo kung sila ay manghuli. Na hanggang ngayon, ganyan. So sa ngayon, under my watch, pag ikaw ay nagtrabaho ng ganyan, lalo na pinakamahirap na trabaho ng pulis yan, ang panghuhuli. In short mga kababayan, ang gusto mangyari ni General Torre dito, maging epektibo yung ating mga kapulisan na nagtatrabaho ng maayos, ginagampanan yung kanyang tungkulin at inirerespeto rin yung karapatang pantao habang nanghuhuli ng mga kriminal mga kababayan or yung mga netizen na pasaway at gumagawa ng kriminalidad dyan po sa ating mga community mga kababayan. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? You will be recognized, you will be properly given the proper reward, including promotions. Pinag-aaralan nga ng DP yan na maidagdag sa metrics ng promotion na mga taong nagtatrabaho ng huli ng kriminal, yan ang ating ipopromote. Tama! Tama yan! Kailan nyo ba mahuhuli yung si Director General Bantag? Yan. Undergoing, ibang usapan ang kay Bantag dahil may warrant yan eh. Service of warrant yan. So yan, intelligence-led operations, sinahanap talaga namin yan. At meron man tayong mga leads regarding that matter kung saan siya nagtatago. At tayo ay naglalagay lang ng resources para siya ay mahanap at maaresto. Hindi pa naman nakakalabas ng bansa? Based sa mga records, wala siyang exit eh. General, ang daming high-profile individuals na hinahanap ngayon, si Atty. Harry Roque, si Bantag, at may iba pa, yung Colonel, dati. Si Dumlao. Dumlao. Paano po magiging approach natin sa pag-aresto sa kanila? May bago nakita niyo naman panghuling ginagawa natin pag high profile eh. Ginagamitan natin ng intelligence talaga at saka kung may resistance, talagang ginagamitan din natin ng puwersa para hindi na sila makapalag at at the end of the day, mahuhuli natin sila at mapadala kung saan sila dapat dalhin. And most of the time, it is always Pihado, kakabahan na naman mga kababayan si Harry Roque kasi nabanggit na naman yung kanyang pangalan dito na talagang unang-una nakafocus mga kababayan, nakafocus din kay Harry Roque, ito pong mga mata ni General Torre. So dahil nga dyan mga kababayan, kung titingnan nyo, di ba, nung nabanggit nga mga kababayan sa press ko ni General Torre, ito pong si Harry Roque, di ba halos magmakaawang at makiusap itong si Harry Roque na wag siyang unahin. Pero dahil nga mga kababayan, ang mga kababayan Pilipino po natin mismo ang nagsasabi sa ating mga kapulisan na dapat ay arestuhin na sa lalo't madaling panahon, etong si Harry Roque, hindi po niya matatakasan mga kababayan yung kanyang pananagutan at maniwala man kayo or hindi,
maaaresto po yung mga individual na yan na nagtatago sa kamay ng batas. Lalo na at ang bagong PNP chief ay walang iba kung hindi etong si General Torre. Ipagpatuloy pa natin. Is in jail. Nasaan na ba tayo ngayon, General, sa paghahanap doon sa mga yun? Well, ongoing yan. Kahit ano sa CIDG ako, ginagawa na namin yan. May mga nahanap naman tayo. Nakita nyo, ang dami namin nire-report ng mga wanted persons, na mga nahuhuli namin, di ba? Hindi lang naman sila kasi ang wanted. So, may mga nahuhuli rin tayong iba pa na mga wanted na nandyan at large na dapat ay ibalik sa within the jurisdiction of the court, and they can only be brought to the jurisdiction of the court if they are first arrested. General, sinasabi mo sa mga tauhan mo dapat proper ang arrest. Do you think, sir, maraming bumatikos sa pagkaka-arresto mo kay former President Rodrigo Duterte? What are your stand there? Proper? Well, until now, I really will insist that we did everything by the book. We did everything within the ambit of the law. Now, kung may mga nagsasabing otherwise, gaya halimbawa ng Senate Committee on Foreign Relations, they filed a case in the Ombudsman. Yeah. Well, we are filing the appropriate pleadings in the Ombudsman. At hihintayin natin kung ano sabi ng Ombudsman regarding that matter. Because hindi masabi ng Senate Committee on Foreign Relations, ng chairman, na tama siya because she's not a judge. And Tama. Na-find out at mga sinabi sa report na yun, ay mga opinion niya rin lang. Tsaka mga kababayan, yung ginawang pag-aresto ni General Torre kay dating Pangulong Duterte, wala naman tayo nakikitang masama doon. Ginampanan lamang po niya yung kanyang trabaho na i-implement. Yung arrest warrant galing sa ICC na ipinadaan sa Interpol. At dahil nga itong si dating Pangulong Duterte, nakita mga kababayan sa airport, bumaba ng airport galing ng Hong Kong, at may warrant of arrest na, ano ba ang dapat gawin? Di dapat arestuhin mga kababayan, at yun lang naman talaga ang ginawa ni General Torre. Wala nang iba pa. Kaya nga hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi ni na Senator Amy Marcos na mali sa ginawa ni General Torre. Ginampanan lang naman niya yung kanyang trabaho. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. So in short, your arrest and pagpapalipad mo kay former President Duterte is proper? Definitely, 100%. I believe that it is proper and it is done within the ambit of the law. And then na-mention mo pa nga dyan, kayo pa nga nagbigay, di ba, doon sa interview ko sa'yo, na pinagbigyan mo siyang maupo doon sa intended for the current president. Yeah. It never happened to any other fugitive except him. So talagang sa kanya lang nangyari na pinagbigyan pa natin na maupo doon sa presidential chair. Hindi naman siya presidente na eh. So maraming at napakatagal naman ng negosasyon doon, 12 oras. So it's really very, very big leeway for him. It's very grabe accommodation yun para sa kanya. Because under normal circumstances, hindi ganun yun. He would have been hauled off to a vehicle that will bring him to jail. Yeah, kaya nga hats off to you, General, tsaka kay General Fajardo that time. Talagang hindi ka iniwanan. Maraming salamat din sa inyo. At Pareho hindi natulog, talagang nakita ko mulat na mulat pa. Tapos pag nakasagot, talaga namang medyo nawawala na nung panahon. Anyway, sir, speaking of mga batikos, kanina, binatikos ka rin ng anak ni former President, si Mayor Baste. Sinabi niya ano bang sinabi niya, Marlene? Yung pagkaka-promote ni sir, na 2-star? Yan. Sketchy, yun ang sinasabi. Well, ang kina-question niya doon, bakit daw 2-star ako, biglang nag 4-star? Marami akong tinalunan ng mga 3-star. At marami akong tinalunan ng mga senior. Kaya binalik ko na lang sa kanya. Ang iksi naman ng kanyang memorya. Yes, sir. Baka nakalimutan niya na ang unang chief PNP ng tatay niya ay 1-star na ginawang 4-star. Kaya nga. Including Tsaka mga kababayan, ang tanong pa dyan, ano ba ang nagawa ni Bato de la Rosa para gawin ni dating Pangulong Duterte na PNP chief nung panahon niya na siya ang presidente, mga kababayan? Yan kasi yung malaking katanungan dyan etong si General Torre, alam naman po natin yung kalidad nito at kung ano yung mga nagawa po nito. Si Senator Bato de la Rosa, ano ba ang nagawa niya para gawin po siya, mga kababayan, na PNP chief, mga kababayan, ni dating Pangulong Duterte? Bakit? Dahil ba partner in crime, mga kababayan, sa pagpapalaganap ng kanilang pakikipaglaban kontra ipinagbabawal na bato na hindi naman po nagtagumpay, at ang nangyari, marami lang sa mga kababayan Pilipino po natin ang napahamak, at marami lang sa mga kababayan Pilipino po natin na inosente ang nadamay. Ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, kung usapin lang din naman ng pagtaas ng ranggo, hamak naman na mas kung titingnan po natin, mas hindi ka panipaniwala pa nga yung pagtaas ng ranggo ni Bato de la Rosa bilang PNP chief. Nakalaunan, ginawa pa nga ni Duterte na senador. Ang tanong nga ng mamamayang Pilipino noon, ano ba ang nagawa ni Bato de la Rosa para gawing PNP chief nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Si General Torre, alam naman po natin yung mga nagawa niya. Correct. Saludo kami lahat doon at we have to recognize that appointment because it is done within the ambit of the law. Sinasabi ng batas, sinasabi ng 6975 that the President can choose the chief PNP from 1-star. all the 1-star generals and above. Tsaka sir, para i-remind din natin yung ating mga kapamilya at saka mga kaserbisyo, si dating Chief Purisima, 2-star.
Sinundan siya ni General Marquez, 2-star din. Yes. Tapos si Sir De La Rosa, General De La Rosa that time, 1-star. And then Oscar Albayalde, 2-star. Gamboa, General Gamboa, Kaskulan, 3-star. Then De Bolsinas, 2-star. General Eliazar, 3-star. General Carlos, 2-star. And General Azurin, 3-star to 4-star. And then Acorda, 2-star. And then sinundan mo, sir, si General Marbil, 2-star din. Naging 4-star, di ba? Kaya dapat magpasalamat si Baste sa'yo. Magbayad siya ng tuition para sa leksyon na yun. Hindi siya marunong magbasa eh. Di ba? Parang ayusin ang kanyang memorya at batikos lang siya ng batikos na sa bagay, nakikita naman natin sa social media, binabanatan naman siya ng mga netizens. Kasi hindi naman bubo ang ating mga kababayan. Matatalino ang mga Pilipino, no? Except maybe... Baste, mag-aral ka kasi ng mabuti. Balikan mo yung mga nakaraan sa panahon ng tatay mo para hindi ka nasasabihan at hindi ka napapangaralan na mag-aral ka. Kasi nga mga kababayan, marami mga inappoint ang tatay ni Mayor Basti Duterte na si dating Pangulong Duterte na mga dating pulis mga kababayan na 2-star lang, naging PNP chief. Si Bato de la Rosa nga ang isang patunay na 1-star lang, hindi nga natin alam kung ano yung nagawa sa PNP noong mga panahon na siya ay pulis mga kababayan, ginawa pa rin siyang PNP chief ni dating Pangulong Duterte. Yun talaga ang mga kababayan, maraming tinalunan na mga seniors mga kababayan at mga 2-star at 3-star. Kaya kung sa usapin lang din naman na yan, hamak naman na hindi ka panipaniwala pa nga yung ginawa ni dating Pangulong Duterte noong mga panahon na yon na nag-appoint siya ng isang taong hindi nga alam kung ano yung nagawa. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Siguro sa ilang kagaya niya na hindi nagbabasa na o hindi nag-updated or may selected amnesia na talaga sinasadya. Alam niya yan, alam niya ang totoo dyan. Kaya lang, para lang makabatikos, susubukan niya lumusot. Hindi nga lumulusot ngayon sa ating mga kababayan. Pero sir, are you looking forward to make peace with Vice President Sara, kay Baste? Sir? Hindi ko sila personal nakaaway ha. Wala tayong pinapersonal dito. All the rest is everything are just these are all just part of doing our job. We have roles to play and we are just playing it in accordance to the script that was given to us ng buhay. Ito ay isang drama ng buhay na may kanya-kanya tayong mga gagampan ng mga papel. At talagang pinapapilan natin ang mga to. So, ngayon, nakikita natin, kami ay law enforcers. So, I just have to enforce the law. Sila naman ay may sarili ng mga papel. Kung ngayon, if they choose to play it na batikusin kami, walang problema doon. There's nothing personal about it. Kung bagay trabaho lang, walang personalan. Go ahead, partner. So, hindi reward, sir, ang pagiging chief PNP? Well, it is... I would like to believe, sabi na nga ni ES, merit-based ang seleksyon ng ating presidente. Ako, I really cannot second guess the reasons of the president for choosing me. So, I just, sufficient to say, I don't question the wisdom of the president. I just thank him for this position and trust and confidence that was given to me. And I intend to, na talagang gagampanan ko ito sa lahat sa lubos ng aking makakaya. Hindi, para sa akin mga kababayan, yung pagkaka-appoint kay General Torre bilang, ito cut na natin dito, yung pagkaka-appoint kay General Torre bilang PNP chief ng ating dito sa ating bansa mga kababayan, yan po ay nangangahulugan na pinagkakatiwalaan siya ni PBBM at talagang nakita ng presidente yung pag-aadikha po niya or pagsusumikap niya na gampanan yung kanyang trabaho ng maayos mga kababayan. Hindi eto in my own opinion para sa akin, hindi masasabing reward yan Kasi mga kababayan, yan po ay pagtitiwala ni PBBM na ipinagkaloob niya dito po kay General Torre. Kaya po siya nahirang bilang PNP chief mga kababayan. Alam naman po natin yung mga nagawa niya, talagang mabibigat yung mga binangga niya. Pero dahil nga mga kababayan sa ginagampanan niya yung kanyang trabaho, ay napagtagumpayan naman po niya. At karapat dapat lang naman na mahirang siya bilang PNP chief dahil alam natin na tapat at nagmamalasakit siya sa ating bansa mga kababayan sa Republika ng Pilipinas. So ngayon, kung titingnan ninyo mga kababayan, sa pool talaga kay General Torre, etong si Mayor Baste. Kaya next time, dapat etong si Mayor Baste mga kababayan, mag-aaral po talaga ng mabuti para nang sa ganon, hindi pa ulit-ulit na nasusoplak ni General Torre mga kababayan. Ito pa yung isang halimbawa na sinoplak siya ni General Torre. Ito, pakinggan yung mabuti to. Naglabas po kasi ng statement si Mayor Baste Duterte saying na 3 ranggo ang tinalunan ninyo because it's not a merit-based promotion and he even called you an attack dog. What do you want to tell Mayor Baste? Okay. I just respect his decision and I respect his opinion and rewind lang ng konti sa termino naman ng tatay niya kung sino unang chief PNP. Okay?
So, anong ranggo ng unang chief PNP at anong ranggo ko bago ako naging chief PNP. So, it really goes back to him, really. Seriously speaking, it goes back to him. Okay? The first chief PNP of his father is a 1-star na naging automatic 4-star. Did he ask that? Did he question that? So, Salamat, General. thank you. Oh, ayan. 'Di ba? Sana maisip ni Mayor Basti Duterte yung pinaggagawa muna ng kanyang tatay bago siya pumuna sa iba. Kasi yung mga sinasabi nila, magkapatid nga sila ni Sara. Bakit? Kasi yung mga sinasabi nila, mga kababayan, ng kanyang ate, parehas lang ding nagbabackfire sa kanila. Kasi nga nung panahon ng kanilang tatay, in-appoint ng kanyang tatay itong si Bato de la Rosa na 1-star na ginawang PNP chief, mga kababayan. At hindi natin alam kung ano ba nagawa ni Bato de la Rosa para i-appoint bilang PNP chief na nanggaling sa 1-star, mga kababayan. Ano po? So ngayon, punta naman po tayo dito po sa isa na balita na nakita natin na kung saan sinoplak ni Atty. Claire Castro ito pong si Mayor Basti Duterte dahil nga, mga kababayan, doon po sa sinabi ni Mayor Basti na nagsisinungaling itong si PBBM at kainin na lamang po ni PBBM yung pakikipagkasundo po ni PBBM sa mga Duterte. So ngayon, ito i-play po natin. So wala pong nagsisinungaling. Kasi sabi dito sa UNTV, PBBM hindi nagsisinungaling nang sabihing bukas sa pakikipagkasundo sa pamilyang Duterte, mga kababayan. So ito i-play po natin. Sinungaling dito. So maaari lamang po na itong si Mayor Baste ay hindi niya naintindihan ang pahiwatig ng Pangulo patungkol sa rekonselyasyon o siya ay napapaligiran ng mga fake news peddlers na... Kasi maliwanag naman ang sinabi ni PBBM, maliwanag din naman ang tanong ni Katunying do sa podcast na kung saan, bukas ba kayo, Mr. President, na makipagkasundo sa pamilyang Duterte, sa mga Duterte? Sinabi ni PBBM, bukas naman siya sa pakikipagkasundo kahit kanino. Kasi hindi nga naman siya nakikipag-away at para umusad na rin, mga kababayan, ng ating bansa at makapagtrabaho ng maayos ang ating gobyerno. Ang problema kasi, kumuha ng pagkakataon yung grupo nitong mga Duterte para makipagkasundo, mga kababayan, dito kay PBBM sa pamamagitan ng isang kondisyones. Kaso nga lang ang problema, ang totoong pakikipagkasundo ay hindi nadadaan sa isang kapalit, mga kababayan, or isang kondisyones para lang magkaroon ng pagkakasundo at kapayapaan dito po sa ating bansa. Ang gusto kasi ng mga Duterte, ito pa rin muna yung gusto nilang mangyari bago sila makipagkasundo kay PBBM. Gusto nilang gawing uto-uto ang presidente. Kaso nga lang, ang presidente natin ay hindi naman po madaling utuin. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin na kung ano-ano ang sinasabi sa kanyang mga idea. Sincero si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang sabihing handang makipag-ayos sa pamilya Duterte at sa ibang tao. Ito ang binigyan diin ng Malacanang matapos batikusin ni Davao City Mayor Baste Duterte ang Pangulo dahil sa anyay reconciliation na walang kondisyon. Sa pagkakaintindi ko, gusto niya na may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba? Kainin niya yung reconciliation niya. Wala yan. He's been lying since he became president. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, tila hindi nauunawaan ng alkalde ang tungkol sa sinabi ng Pangulo ukol sa pakikipagkasundo. Malaki po ang pagkakaiba ng open for reconciliation at nag-o-offer ng reconciliation. Bilang ama ng bansa. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, hindi masasabing pakikipagkasundo ng bukas sa loob yon or bukal sa loob, mga kababayan. Yung ginagawa, yung gustong mangyari ng pamilyang Duterte or na itong mga anak ni Digong. Ang gusto nilang mangyari pakikipagkasundo na hindi totoo dahil may kapalit or may kondisyones, mga kababayan. Kaplastikan ang tawag dyan. Tatanungin siya. At pang-aabuso. Ano po, kasi mga kababayan, ang bait na nga ng presidente, gusto pa nilang abusuhin. Kung siya ba ay open for reconciliation sa mga Duterte at sa ibang mga taong maaaring nag-o-oppose sa mga polisiya niya. Ano po ba ang dapat tugunan, ang maging tugon ng isang ama ng bansa? Dapat lang, opo, open siya for reconciliation. Una nang pinalutang ng kampo ng mga Duterte, partikular na ni Senator Bongo, na maaari ang pakikipagkasundo kung pauuwiin mula sa The Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Kinontra rin ng palasyo ang sinabi ni Mayor Baste na ang resulta ng katatapos na eleksyon ay nagpapakita umano ng kahinaan ng Pangulo. Tandaan po natin, 6 ang nanalo po sa alyansa. Hindi po yan pangit na numero. Hindi lamang po, ang nais lamang po sana ng Pangulo, mas madami pa na nakasama mula sa alyansa. Bumuelta naman si General Nicolas Torre III sa pagkwestiyon ng Davao City Mayor sa pagkakatalaga sa kanya bilang PNP chief. Tinalunan niya 3 ranks. And na ngayon sinasabi ni Marbil na it was based on merit. Come on. Rewind lang ng konti sa termino naman ng tatay niya kung sino unang chief PNP. Okay? So, ano rango ng unang chief PNP at ano rango ko bago ako naging chief PNP. So, it really goes back to him, really. Seriously speaking, it goes back to him. Okay? The first chief PNP of his father is a 1-star na naging automatic 4-star. Did he ask that? Did he question that? Nel Maribhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ayan mga kababayan, kaya next time bago magsalita etong si Mayor Basti Duterte, siguro much better pag-aralan muna niya yung kanyang mga sinasabi para hindi po siya napapahiya kasi partida mayor pa po yan ng Davao City naging mayor pa po yan ng Davao City, ngayon ay vice mayor at possible na uupo bilang acting mayor ng Davao City mga kababayan, pero ganyan magsalita na mukha atang hindi marunong mag-aral mga kababayan ng mga salita bago po bitawan. Saan ka ba naman nagkatala? Babatikusin mo yung pagkakapromote nung isang tao bilang PNP chief sa pamamagitan nung star na kanyang natamo. Samantalang nung panahon ng kanyang tatay, hindi lang nga niya ginawang PNP chief, etong si Bato de la Rosa, pinatakbo niya pa na senador mga kababayan. At ngayon, anong ginagawa sa Senado? Di ba, puro pagtatanggol sa kanila. Sa madalit salita, ginagawang tuta ng mga Duterte, etong si Bato de la Rosa dyan po sa Senado. Nagpatakbo si Digong mga kababayan ng tuta niya dyan sa Senado para nang sa ganon may tatahol para po sa kanila. Yan po yung nakikita ko ngayon in my personal opinion mga kababayan. Kaya nga kung meron man dito na gumawa ng katulad ng sinasabi ni Basti Duterte ay walang iba kung hindi yung kanyang tatay. Dahil si Bato de la Rosa bago naging PNP chief, 3 yung tinalunan na stars mga kababayan.